Bayad na ang lahat. May dugo na si Nina. Nagpapatatag na ang kanyang kondisyon. Sigurado po ba kayo? Nanginginig niyang tanong. Yes, sir. It's a miracle. Magandang balita po ito. Sige po, Jim Santos. Nang matapos ang tawag, nanatili si Rico na nakatayo, hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Isang napakabigat na tinik ang tila binunot mula sa kanyang dibdib. Ang hangin na kanina ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga ay malaya na niyang nalanghap. Napayuko siya, napahawak sa pader para suportahan ang sarili, at isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya, isang buntong hininga ng labis-labis na pasasalamat at ginhawa. Isang milagro. Iyon nga ang nangyari. Isang anghel na bumaba mula sa langit sa pinakakritikal na sandali. Pero sino? Sino ang taong may ganito kalaking puso para tulungan ang isang estranghero? Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, agad na dumiretso si Rico sa ospital. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang bigat sa kanyang puso ay napalitan ng pananabik. Pagpasok niya sa kwarto ni Nina, bumungad sa kanya ang isang tanawing halos magpaiyak sa kanya. Nakaupo na si Nina sa kanyang kama, nakasandal sa mga unan. May kulay na muli ang kanyang mga pisngi. At nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Kuya, masiglang bati nito. Lumapit si Rico at niyakap ang kapatid ng mahigpit, maingat na hindi matamaan ang dextrose sa kamay nito. Nina, kamusta ka na? Okay ka na ba talaga? Okay na okay, kuya, sabi nito. Ang galing. Bigla na lang daw may dumating na dugo para sa akin. At may isa pa, kuya. Ano yon? Tanong ni Rico habang umuupo sa tabi nito. May bumisita sa akin kahapon. Isang anghel. Kumunot ang noo ni Rico. Anghel? Baka nananaginip ka lang, bunso. Epekto siguro ng gamot. Umiling-iling si Nina, ang mga mata ay nagniningning. Hindi, kuya. Totoo siya. Ang ganda-ganda niya. Parang isang prinsesa. Umupo siya rito sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Sabi niya, lalaban ka, ha? Ang lambing ng boses niya. Tapos umalis din siya agad. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rico. Marahil ay isang nurse o isang volunteer. Kung sino man siya, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Sabi ko nga, kuya. Sana bumalik siya para makapagpasalamat tayo. Ate Anghel ang tawag ko sa kanya, dagdag pa ni Nina. Hinaplos ni Rico ang buhok ng kapatid. Ang mahalaga ay ligtas na ito. Ang pagkakakilanlan ng kanilang misteryosong tagapagligtas ay isang bagay na maaari nilang alamin sa ibang araw. Pagbalik sa mansyon, isang bagong tensyon ang sumalubong kay Rico. Si Arabella ay may mahalagang business meeting na kailangang puntahan. Ito ang unang pagkakataon na lalabas ito para sa isang opisyal na lakad mula nang mangyari ang pananambang sa ama nito. I will drive, mariing sabi ni Rico kay Mang Berto. Habang inihahanda ang sasakyan, isang itim at eleganteng sedan, ginawa ni Rico ang kanyang standard operating procedure. Isang masusing inspeksyon. Hindi ito parte ng utos ni Don Ricardo, ngunit ito ay isang bagay na nakasanayan na niya mula sa kanyang serbisyo. Ang pagiging kampante ay isang anyaya sa kamatayan. Sinimulan niya sa mga gulong, sinuri ang bawat isa. Pagkatapos ay ang ilalim ng sasakyan, gamit ang isang salamin na may mahabang hawakan. Walang kakaiba. Binuksan niya ang hood, sinuri ang makina. Ang lahat ay mukhang nasa ayos. Nakahinga na sana siya ng maluwag, ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing patak ng likido sa sahig ng garahe, direkta sa ilalim ng gulong sa harapan, sa bandang driver's side. Brake fluid. Mabilis na lumuhod si Rico at tiningnan ng mas malapitan ang brake line. At doon niya nakita. Ang koneksyon ay bahagyang nakalas, tila sinadyang luwagan. Hindi sapat para mapansin agad, ngunit sapat para unti-unting tumagas ang fluid. Sa ilang preno, mawawalan ito ng pressure. Sa isang kritikal na sandali sa kalsada, hindi ito gagana. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Hindi ito aksidente. Ito ay sabotahe. At ang target ay si Arabella. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mukha ay naging seryoso.
Sakto namang bumaba si Ara mula sa mansyon, suot ang isang formal na business suit, ang postura ay puno ng otoridad. "Let's go, Santos." "I can't be late," sabi nito. Hinarangan ni Rico ang daan nito patungo sa pinto ng sasakyan. "Hindi po tayo aalis, ma'am." Tumaas ang kilay ni Ara. "What did you say?" "This meeting is important. Get out of the way." "Hindi po tayo aalis gamit ang sasakyang ito," paglilinaw ni Rico, ang boses ay kalmado ngunit pinal. "May problema po sa preno." "Problema? Kakagamit lang yan kahapon." "Huwag ka nang gumawa ng dahilan," inis niyang sabi, sinusubukang lagpasan si Rico. Ngunit hindi gumalaw si Rico. Sa halip, yumuko siya at itinuro ang basang marka sa sahig. "Sinadya pong luwagan ang brake line, ma'am. Kung umalis po tayo, posibleng hindi gumana ang preno pagdating natin sa highway." Napatingin si Ara sa itinuturo ni Rico, pagkatapos ay sa seryosong mukha nito. Ang inis sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos, isang anino ng takot. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng supladang prinsesa. Ang nakatayo sa harap ni Rico ay isang babaeng biglang napagtanto na ilang minuto na lang sana ang layo niya sa isang posibleng kamatayan. Nagkatinginan sila, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong nakaintindi sa bigat ng sitwasyon. Nakita ni Rico sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pasasalamat. Kinagabihan, pagkatapos ng insidente, muling dinalaw ni Rico si Nina. Ang kapatid niya ay masigla na at nagkukulay na sa isang sketchpad. "Kuya, tingnan mo," sabi nito, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Rico. "Ano yan?" "Si Ate Angel. Dinrowing ko siya para hindi ko makalimutan ang mukha niya." Ngumiti si Rico habang tinitingnan ang drawing. Isa itong simpleng childlike sketch. Isang babaeng may mahabang buhok at nakangiti. Ngunit may isang detalye sa drawing na ginuhit ni Nina ng may diin. Isang maliit na tuldok malapit sa kanang mata. "May nunal siya rito, kuya," turo ni Nina sa drawing. "Kaya lalo siyang gumanda." Napatitig si Rico sa maliit na tuldok na iyon. Isang nunal. Sa kanang bahagi, malapit sa mata. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Ang kanyang isipan ay biglang bumalik. Ang mukha ni Arabella Santiago. Ang malamig at matalim nitong mga mata. At ang maliit, halos hindi kapansin-pansing nunal sa parehong lugar. Impossible. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang pagpunta ni Ara sa Maynila kahapon, malapit sa ang pagiging O-negative ng dugo nito na nalaman niya mula sa lumang medical records na ibinigay ni Don Ricardo. Ang anonymous donor. Ang bayad na hospital bill ang Ate Angel na mainunal malapit sa mata. Lahat ay tumuturo sa iisang tao. Ang babaeng walang ginawa kundi tarayan at pahirapan siya. Ang babaeng akala niya ay walang puso. Hawak-hawak ang drawing, naramdaman ni Rico ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kawalan, ang kanyang isipan ay nababalot ng pagkalito at pagkamangha. Hindi maaari. Hindi na kasing tulis ng dati ang mga tinik na nakapalibot kay Arabella. Sa mga nagdaang araw, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan niya at ng kanyang anino. Wala na ang mga sarkastikong utos. Wala na ang mga pagtatangkang takasan ito. Ang insidente sa sasakyan ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanya, isang marka ng utang na loob at isang nakakabagabag na paghanga. Iniligtas nito ang kanyang buhay. Iyon ay isang katotohanang hindi niya maaaring baliwalain. At may isa pang katotohanan na pilit niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang imahe ni Jericho sa ospital, hawak ang kamay ng kapatid nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang imaheng iyon ay sumisira sa lahat ng kanyang paunang paghuhusga. Ang bodyguard na kinamumuhian niya ay hindi isang walang pusong bato. Isa itong tao. Isang taong marunong magmahal at masaktan. Dahil dito, ang dating inis na nararamdaman niya sa presensya nito ay napalitan ng isang komplikadong damdamin. Isang halo ng pagkailang, kuryosidad, at isang bagay na mas malalim pa na hindi niya kayang pangalanan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, sinusubukang ayusin ang magulong laman ng kanyang isip, naramdaman niya ang paglapit nito. Hindi na siya nagulat o nainis.
Sa halip, huminto siya at hinintay ito. Maam Ara, tawag ni Jericho. Ang boses nito ay mahinahon, mas malambing kaysa sa karaniwan. Humarap si Ara. Yes, Santos. May kailangan ka? Sa halip na sumagot, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang polo. Isang piraso ng papel na tila galing sa isang sketchpad. Inilahad nito iyon sa kanya. May gustong magpasalamat sa iyo, sabi nito. Kinuha ni Ara ang papel. Ito ay isang drawing ng isang bata. Isang babaeng nakangiti na may mahabang buhok. Simple at magulo ang mga linya, ngunit puno ng sinseridad. At doon, sa kanang bahagi ng mukha, malapit sa mata, ay may isang maliit na tuldok na ginuhit ng may diin. Ang kanyang nunal. Naramdaman ni Ara na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa drawing patungo sa mga mata ni Jericho. Nakatitig ito sa kanya, hindi nang aakusa, hindi nagtatanong. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang malalim na pasasalamat, pagkamangha at pag-unawa. Alam na niya. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Halos pabulong na sabi ni Jericho. Para sa lahat. Ang mga salitang "ki para sa lahat" ay tumago sa puso ni Ara. Hindi lang ito para sa dugo. Ito ay para sa pag-asa na ibinigay niya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay gumuho sa isang iglap. Wala siyang masabi. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, isang pamilyar na sensasyon na pilit niyang nilalabanan. Mabilis siyang tumalikod, hindi kayang harapin ang tingin nito. Ang tingin na tila nakikita ang lahat ng kanyang mga lihim, lahat ng kanyang mga kahinaan. Hindi siya umamin, ngunit hindi rin niya itinanggi. Ang kanyang katahimikan ay isang sapat na sagot. Narinig niya ang mga yabag nito palapit. Tumayo ito sa kanyang likuran. Ara, sabi nito, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan ng walang maam. Okay lang. Ang dalawang salitang iyon, na sinabi sa isang mahinahon at puno ng pag-aalalang boses, ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang sandaling iyon, na puno ng isang marupok at hindi masabing koneksyon, ay biglang sinira ng isang boses mula sa terasa. Ah! Rico! Pinasusundo kayo ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Ito ay si Miguel de Leon, ang kanang kamay ng kanyang ama, ang taong itinuring na niyang parang nakatatandang kapatid. Mabilis na pinunasan ni Ara ang kanyang luha at humarap, pilit na ibinabalik ang kanyang kalmadong ekspresyon. Naglakad sila ni Jericho papasok sa mansyon, ang namagitang tensyon ay hindi pa rin nawawala. Sa opisina ng kanyang ama, nakaupo si Don Ricardo sa likod ng kanyang malaking mesa. Si Miguel ay nakatayo sa tabi nito. Ara, Rico, maupo kayo, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kakausap ko lang ang mga investigador. Kinumpirma nila na ang insidente sa sasakyan ay sinadya. May gustong manakit sa iyo, anak. Napatingin si Ara kay Jericho. Ang pagiging kalmado nito sa kabila ng balita ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Rico, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang tingin ay bumaling sa bodyguard. I want to thank you. You saved my daughter's life. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. You've proven yourself to be more than just a bodyguard. You are a protector. Simula ngayon, dodoblehin ko ang sahod mo. Trabaho ko lang po yon, sir, magalang na sagot ni Rico, ngunit nakita ni Ara ang bahagyang pagpapasalamat sa mga mata nito. Hindi, ito ay higit pa sa trabaho, giit ni Don Ricardo. Sa buong pag-uusap na iyon, napansin ni Ara si Miguel. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting plastado. May lamig sa kanyang titig habang nakatingin ito kay Jericho, isang bagay na ngayon lang napansin ni Ara. Isang kislap ng inggit. O isang bagay na mas madilim pa. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Marahil ay napapagod lang siya. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Ara sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang pagtatapat ni Jericho, ang balita tungkol sa sabotahe, ang kakaibang kilos ni Miguel, lahat ay naghalo-halo.
Naglalakad siya sa isang landas na napapalibutan ng mga bulaklak ng rosas. Ang isip ay lumilipad pabalik sa eksena kanina. Sa paraan ng pagtawag ni Jericho sa kanyang pangalan. Ara! Ang simpleng tunog niyon mula sa kanyang bibig ay nagdulot ng isang kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang bigla siyang makaramdam ng isang malakas na kamay na tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Isang matinis na tunog ang nagtangkang kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit ito'y pinigilan ng kamay na nakatakip dito. Kasabay nito, isang braso ang pumulupot ng mahigpit sa kanyang baywang. Hinihila siya patungo sa mas madilim na bahagi ng hardin, palayo sa mga ilaw ng mansyon. Sinubukan niyang sumipa at magpumiglas. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Sino ito? Paanong may nakapasok sa loob ng kanilang bakuran? Habang siya'y kinakaladkad, isang pamilyar, ngunit nakakasukang amoy ang pumasok sa kanyang ilong, ang amoy ng pabango na laging suot ng taong umatake sa kanya. Miguel! Ang pagkatanto ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Bago pa man niya ito maproseso, isang tela ang biglang itinakip sa kanyang ilong at bibig. May matapang itong amoy, isang kemikal na nagpangilo sa kanyang utak. Chloroform. Sinubukan niyang pigilin ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga baga ay naghahanap ng hangin. Sa bawat paglanghap, ang lason ay pumapasok sa kanyang sistema. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay unti-unting nanghina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga kulay ng hardin ay naghalo-halo na parang isang abstract na painting. Ang huling natatandaan niya ay ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Habang bumabagsak ang kanyang katawan sa kadiliman, habang nilalamon siya ng kawalan ng malay, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw. Malakas, desperado, puno ng sakit. Isang pangalan. Ang kanyang pangalan. Ang boses na iyon, kilala niya ang boses na iyon. Ere! Ang sigaw na kumawala mula sa lalamunan ni Rico ay hindi lamang isang tunog. Ito ay ang pagsabog ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ito ang tunog ng isang bangungot na nagiging totoo sa pangalawang pagkakataon. Nang makita niya ang figura ni Miguel de Leon na hinihila si Ara patungo sa kadiliman, isang bagay ang pumutok sa loob niya. Kumaripas siya ng takbo, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makalapit, nakita niya ang pagbagsak ng katawan ni Ara sa damuhan. Mabilis itong binuhat ni Miguel at isinakay sa isang van na naghihintay sa madilim na bahagi ng kalsada, sa likod ng mataas na pader ng mansyon. Ang gate na iyon ang gate na sinubukan ni Ara na takasan noong unang gabi. Ang van ay humarurot paalis, ang mga gulong nito ay umiskor sa aspalto, nag-iwan ng bakas ng sunog na goma sa hangin. Naiwan si Rico na nakatayo, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa gabi, ngunit sa kanyang isipan, ang ingay ay nakakabingi. Ang imahe ni Ara, walang malay sa mga bisig ng trador. Ang imahe ni Marco, duguan sa kanyang mga bisig, ang buhay ay unti-unting nawawala sa mga mata nito. Ang dalawang imahe ay naghalo, naging isang halimaw ng kabiguan na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Bigo! Bigo ka na naman, Santos. Hindi, sigaw niya sa kawalan, isang sigaw na puno ng galit at sakit. Sa sobrang puwersa, sinuntok niya ang pader na bato sa kanyang tabi. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang mga buto, ngunit binaliwala niya ito. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito, ang pagsisisi, ang kawalan ng kapangyarihan, ito ang eksaktong pakiramdam na pilit niyang tinatakbuhan sa loob ng 2 taon. Ang dahilan kung bakit siya umalis sa serbisyo. Ang dahilan kung bakit niya sinumpa na hinding-hindi na niya hahayaang may mapahamak na taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon. At ngayon, nangyari na naman. Sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang gulat at sakit ay mabilis na nag-apoy at naging isang malamig, matalim na determinasyon. Hindi ngayon. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi niya hahayaang magkaroon ng parehong wakas ang kwentong ito. Tumakbo siya pabalik sa loob ng mansyon, ang bawat hakbang ay mailayunin. Ang gulo ay nagsimula na. Sumisigaw ang mga kasambahay. Si Don Ricardo ay lumabas mula sa kanyang opisina, ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Rico, anong nangyayari?
Nasaan si Ara? Kinuha po siya ni Miguel, diretsong sabi ni Rico, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Siya po ang traidor. Ang mukha ni Don Ricardo ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ngunit nakita niya ang katiyakan sa mga mata ni Rico. Tatawag ako sa pulis. Huwag po muna, putol ni Rico. Bawat segundong masasayang natin ay panganib sa buhay ni Ara. May kailangan lang po akong isang bagay. Tumingin siya kay Don Ricardo. Trust, sir. Magtiwala po kayo sa akin. Tumango si Don Ricardo, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Gawin mo ang lahat, Rico. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Tumango si Rico, isang tahimik na panunumpa. Mabilis siyang umakyat sa kanyang kwarto sa staff house. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang itim na duffel bag, isang bagay na hindi niya binuksan mula nang lisanin niya ang Mindanao. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalatag ang kanyang nakaraan, isang satellite phone, isang ES tracker, ilang military-grade na kagamitan, at ang kanyang service pistol, isang 45 kaliber na pinapanatili niyang malinis at mailangis. Isinukbit niya ang baril sa kanyang tagiliran. Habang ginagawa niya ito, isang alaala ang bumalik. Flashback. Gubat ng Mindanao. Umuulan ng bala. Siya at si Marco ay nakakubli sa likod ng isang malaking puno, napapalibutan ng mga kalaban. Si Marco ay may tama sa tagiliran at mabilis na naubusan ng dugo. Rico, hindi na ako aabot, hingal na sabi ni Marco, ang mukha ay maputla. Huwag kang magsalita ng ganyan. Darating ang tulong, sigaw ni Rico, habang sinusubukang pigilan ang pagdurugo. Ngumiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Pangako mo sa akin, buddy, mabubuhay ka. Mabubuhay ka para sa ating dalawa. Alagaan mo si Nina. Sa sandaling iyon, isang granada ang bumagsak malapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan, itinulak siya ni Marco palayo, gamit ang huling lakas nito, at sinalo ng kanyang katawan ang buong puwersa ng pagsabog. Ang huling nakita ni Rico ay ang ngiti ng kanyang kaibigan, bago ito lamunin ng apoy. Napapikit si Rico, iwinawaksi ang masakit na alaala. Hindi na ngayon, Marco, bulong niya. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas. Kinuha niya ang satellite phone at nagdaya ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Sino to? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Cruz, si Santos to, sabi ni Rico, ginagamit ang mga apelyido, isang lumanggawi mula sa militar. Natahimik ang kabilang linya. Santos? Jericho? Buhay ka pa pala, gago ka. Saan ka nagsuot? Mahabang kwento. Kailangan ko ng pabor. Malaki. Para sa'yo kahit ano. Kailangan kong i-track ang isang cellphone number. ASAP. Ito ay high priority. Buhay ang nakataya, sabi ni Rico, habang binibigkas ang numero ni Miguel de Leon na nasa isip na niya. Consider it done. I-text ko sa'yo ang coordinates pag nakuha ko na. Pagkatapos ng tawag, bumaba si Rico. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga dihi ng pamilya. Bago siya sumakay, muli siyang hinarap ni Don Ricardo. Saan ka pupunta? Susunduin ko po ang anak ninyo, sagot ni Rico, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Sumakay siya sa isigu at pinaharurot ito palabas ng gate, ang mga gulong ay halos hindi humahawak sa kalsada. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng Maynila, ang kanyang isipan ay isang matalim na kutsilyo, pinuputol ang lahat ng hindi importanteng detalye. Tanging ang misyon ang natitira. Iligtas si Ara. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Cruz. Naglalaman ito ng isang set ng ETH coordinates na tumuturo sa isang lokasyon sa isang industrial area sa Valenzuela. Isang lugar na puno ng mga abandonadong bodega. Perpekto para sa isang pagtatago. Inilagay ni Rico ang coordinates sa geeks ng sasakyan. Tinapakan niya ang silinyador, ang makina ng EGU ay umuungol. Habang papalapit siya sa lokasyon, ang imahe ni Ara ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata na puno ng tapang. Ang kanyang ngiti noong akala niya ay nakatakas na siya. Ang paraan ng pagguho ng kanyang mga depensa sa hardin kanina lang. Ang babaeng akala niya ay isang problema ay naging dahilan na pala.
Ang kanyang dahilan para harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Nang marating niya ang lugar, ipinarada niya ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang daang metro ang layo mula sa bodega na itinuturo ng Keith. Pinatay niya ang makina. Sa katahimikan, narinig niya ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Kinuha niya ang kanyang baril, sinuri ang magazine. Puno. Isinukbit niya ito ng mahigpit. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ang bawat galaw ay tahimik at sanay. Gumalaw siya sa mga anino, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok, ang bawat posibleng panganib. Nang makarating siya sa labas ng malaki at kinakalawang na bodega, huminto siya. Narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang mayabang na boses ni Miguel at ang takot ngunit matapang na boses ni Ara. Buhay siya. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na galit. Sumandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Ang imahe ni Marco ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang imahe ng pagsisisi. Ito ay isang paalala. Buhayin mo ang sarili mo, Rico. Sa pagkakataong ito, ang mabuhay ay nangangahulugang iligtas si Ara. Walang pagkabigo. Walang pagsisisi. Dinikit niya ang kanyang likod sa pader na bakal at dahan-dahang gumapang patungo sa isang maliit na bintanang maisirang salamin. Sumilip siya sa... Ang bodega ay malawak at halos walang laman, maliban sa ilang mga kahon at isang nag-iisang ilaw na nakabitin sa gitna, na nagbibigay ng isang madilaw at nakakatakot na liwanag. Sa gitna, nakatali sa isang upuan si Ara. Ang kanyang buhok ay magulo at may maliit na sugat sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang nakatitig siya kay Miguel na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ka magtatagumpay dito, Miguel, narinig ni Rico na sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Hahanapin ako ng papa ko. Hahanapin ako ni Rico. Tumawa si Miguel, isang tawang puno ng kabaliwan. Si Don Ricardo ay matanda na at inutil. At si Rico? Isa lang siyang hamak na bodyguard. Ano ang magagawa niya laban sa akin? Nakatayo sa dilim sa labas, narinig ni Rico ang bawat salita. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ng kagalakan, kundi ng isang predator na natagpuan na ang kanyang biktima. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng isang hamak na bodyguard. Sinuri niya ang paligid. Dalawa pang lalaki ang kasama ni Miguel, parehong may mga baril. 3 laban sa 1. Ngunit hindi patas ang laban. Ang kalamangan ay nasa kanya. Ang sorpresa. Ang galit. At ang isang bagay na wala sila, isang bagay na handa niyang ipaglaban hanggang kamatayan. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay malamig sa kanyang mga baga. Ang mundo ay tila bumagal. Ang lahat ng ingay ay nawala, maliban sa tibok ng kanyang puso. Oras na para tapusin ito. Ang takot sa mga mata ni Ara ay parang gasolinang bumuhos sa apoy ng determinasyon ni Rico. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang ingay ng syudad, ang lamig ng gabi, ang sakit ng kanyang nakaraan. Ang tanging natira ay ang misyon. Hindi siya dumaan sa pinto. Iyon ay isang bitag. Sa halip, umikot siya sa gilid ng bodega, ang kanyang mga galaw ay tahimik at mabilis, isang multo sa kadiliman. Nakita niya ang isang mataas na bintana na bahagyang nakabukas. Walang alinlangan, umakyat siya gamit ang mga nakausling bakal sa pader. Ang kanyang mga kalamnan ay gumagalaw ng maisanay na lakas. Mula sa itaas, tanaw niya ang buong eksena. Si Miguel, naglalakad-lakad na parang isang hari sa kanyang munting kaharian. Ang 2 tauhan nito, nakaposisyon malapit sa pinto. At si Ara, ang sentro ng lahat, ang kanyang dahilan. Bumunot siya ng isang maliit na bato mula sa kanyang bulsa at ibinato ito ng malakas sa kabilang dulo ng bodega. Ang tunog ng pagtama nito sa isang yerong pader ay umalinggaw-ngaw. Ano iyon? Sigaw ng isa sa mga tauhan. Tingnan mo, utos ni Miguel. Nang tumalikod ang 2 bantay para tingnan ang pinanggalingan ng ingay, iyon na ang pagkakataon ni Rico. Na parang isang anino, bumaba siya mula sa bintana, lumapag sa sahig ng walang kaluskos. Bago pa man makalingon ang unang bantay, isang mabilis at malakas na hampas sa batok mula sa hawak niyang baril ang nagpabagsak dito, walang malay. Ang pangalawang bantay ay lumingon, gulat, ngunit huli na.
Sinalubong siya ni Rico, hinawakan ang kamay nitong may baril, ipinilipit ito sa isang anggulong hindi natural at sinipa ang kanyang tuhod. Bumagsak ito, sumisigaw sa sakit. Yes! Ang sigaw ni Miguel ay naputol nang makita niya si Rico na nakatayo sa gitna ng bodega. Ang 45 caliber pistol ay nakatutok ng diretso sa kanya. Ang mayabang na ekspresyon sa mukha ni Miguel ay napalitan ng purong gulat at takot. Santos, nanginginig niyang sabi. Pipaano? Tapos na ang laro mo, Miguel, malamig na sabi ni Rico. Sa desperasyon, hinablot ni Miguel si Ara mula sa upuan at ginawa itong panangga. Isang kutsilyo ang biglang lumitaw sa kamay nito at itinatutok sa liig ni Ara. Huwag kang lalapit, sigaw niya, ang boses ay basag sa takot. Ibaba mo ang baril mo, kundi mamamatay siya. Nang makita ni Ara si Rico, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya, napakalakas na halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nandito na siya. Dumating siya para sa kanya. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng matinding takot nang maramdaman niya ang malamig na talim ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya kay Rico, ang mga mata ay nagmamakaawa. Huwag, Rico. Huwag mong isugal ang buhay mo para sa akin. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Rico ay hindi takot. Ito ay isang matigas at hindi matinag na kalmado. Isang tingin na nagsasabing, magtiwala ka sa akin. Bitawan mo siya, Miguel, sabi ni Rico, ang boses ay hindi nagbabago, ang baril ay hindi gumagalaw. Ibaba mo ang baril, sigaw pabalik ni Miguel, ang panginginig ng kamay nito ay nagdudulot ng bahagyang pagdiin ng kutsilyo sa balat ni Ara. Huling pagkakataon, wika ni Rico. Sa sandaling iyon, isang sirena ng pulis ang narinig ni Ara sa di kalayuan, papalapit at papalakas. Iyon pala ang plano ni Rico. Diversion. Timing. Nataranta si Miguel sa tunog. Sa isang saglit na pagkawala niya ng pokus, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kutsilyo. Iyon lang ang kailangan ni Ara. Ang babaeng dating nagtatago sa likod ng mga pader ng kanyang mansyon ay wala na. Ang babaeng nasa upuang ito ngayon ay isang babaeng natutong lumaban. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang mga paa at tinadyakan ng malakas ang binti ni Miguel, kasabay ng pagbigay ng isang malakas na siko sa tiyan nito. Daing ni Miguel, napabitaw ito sa kanya sa gulat at sakit. Rico's Lee. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Rico. Sa pagitan ng pagdaing ni Miguel at paglayo ni Ara, sumugod si Rico. Hindi niya ginamit ang baril. Masyadong malapit si Ara. Ang kanyang layunin ay hindi pumatay kundi sumupil. Ngunit si Miguel, sa kanyang huling desperadong galaw, ay hindi sumuko. Sa halip na tumakbo, sumugod ito pabalik, hindi kay Rico, kundi kay Ara, ang kutsilyo ay nakaumang na parang isang ahas na handang tumuklaw. Walang pag-aalinlangan. Walang segundo ng pag-iisip. Ang katawan ni Rico ay kumilos ng kusa. Itinulak niya si Ara palayo at hinarang ng kanyang sariling katawan ang paparating na panganib. Isang matalim na sakit ang bumaon sa kanyang kaliwang braso, malapit sa balikat. Mainit. Malagkit. Naramdaman niya ang pagdaloy ng sarili niyang dugo. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa kabila ng sakit, hinawakan niya ang kamay ni Miguel na maihawak na kutsilyo, ipinilipit ito hanggang sa mabitawan nito ang patalim, at sinundan ng isang malakas na suntok sa panga na tuluyang nagpabagsak sa traidor. Kasabay ng pagbagsak ni Miguel, bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Natapos na ang laban. Napaluhod si Rico, hawak ang kanyang duguan at nanakit na braso. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Ara. Nakatayo ito sa isang sulok, nanginginig, ang mukha ay basang-basa sa luha. Ngunit ligtas siya. Iyon lang ang mahalaga. Tumakbo si Ara palapit sa kanya. Rico! Rico, ang braso mo. Okay lang ako, sabi niya, pilit na ngumingiti. Okay lang ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang sakit at ang pagkawala ng dugo ay nagsimulang lamunin ang kanyang lakas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huli niyang nakita bago siya tuluyang mawala ng malay ay ang mukha ni Ara, puno ng takot at pag-aalala, ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na tinatawag. Aras Lee. Ang amoy ng antiseptic. Ang tahimik na ugong ng air conditioner. Ang puti walang buhay na mga pader.
Nasa ospital na naman si Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kanyang ama o ina na nasa kama. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa isang kamay na mas magaspang at mas malaki kaysa sa kanya. Ang kamay ni Rico. Ilang oras na siyang gising, binabantayan ang bawat paghinga nito. Ang sabi ng doktor, malalim ang saksak sa braso nito, ngunit maswerte at walang natama ang major artery. Mawawalan siya ng maraming dugo, ngunit magiging maayos din siya. Magiging maayos din siya. Paulit-ulit na sinasabi ni Ara sa sarili, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Rico sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ay ang mga pilik mata nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Ara, di. Bulong nito, ang boses ay mahina at magaspang. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Rico, gising ka na. Sinubukan nitong bumangon, ngunit pinigilan niya. Huwag. Magpahinga ka. Ang mga mata ni Rico ay sinusuri siya, tinitiyak na wala siyang galos. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Umiling si Ara, isa pang luha ang dumaloy. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinarang? Pwede ka sanang namatay di. Tinitigan siya ni Rico, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang niya nakita ng ganito kalinaw. Dahil iyon ang dapat. Dahil ikaw yan. Ang simpleng sagot na iyon ay mas tumagos pa sa kanyang puso, kaysa sa anumang mahabang paliwanag. Sa mga salitang iyon, naintindihan niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa trabaho. Hindi ito tungkol sa tungkulin. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanila. Dahan-dahan, inilapit ni Ara ang kanyang mukha at marahang hinalikan ang noo ni Rico. Isang halik na puno ng pasasalamat, ginhawa, at isang pag-ibig na hindi na niya kayang itago. Rico's Lee. Dumating si Don Ricardo makalipas ang isang oras. Tumayo ito sa paanan ng kama, ang mukha ay puno ng emosyon. Rico, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Iniligtas mo ang pinakamahalaga sa akin. Ang buhay niya. Paano kita mababayaran? Tumingin si Rico mula kay Don Ricardo, patungo kay Ara, na nakatayo pa rin sa kanyang tabi, ang kamay nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang init ng kamay ni Ara ay sapat ng gantimpala. Nasa tabi ko na po siya, sir, sagot ni Rico, ang boses ay magalang ngunit matatag. Naintindihan ni Don Ricardo. Tiningnan niya ang magkahawak na kamay ng dalawa at isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagtanggap. Kung ganoon, sabi ni Don Ricardo, ang tingin ay bumalik kay Rico. Hindi na kita babayaran bilang isang empleyado. Babayaran kita ng isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya kay Ara. Ang basbas ko. Huminga ng malalim si Ara, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Alagaan mo ang anak ko, Rico, dagdag pa ni Don Ricardo. Iyon na lang ang tanging hihilingin ko. Habang buhay ko po, sir, sagot ni Rico, ang puso niya ay puno ng isang kagalakan na hindi niya akalaing mararamdaman niya pa. Epilogue. 6 na buwan ang lumipas. Ang hardin ng mansyon ng mga Santiago, ang dating lugar ng takot at panganib, ay napuno ng mga puting bulaklak, mga nagagalak na tawanan, at malambing na musika. Naglalakad si Arabella Santiago sa isle, suot ang isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nasa kanyang tabi, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nakatuon lamang sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng isle. Si Jericho Santos. Nakatayo roon, suot ang isang perpektong barong Tagalog. Ang kaliwang braso niya ay may peklat na, isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakangiti, puno ng pagmamahal. Sa kanyang tabi, ang kanyang kapatid na si Nina, malusog na at masigla, ang flower girl na may pinakamatamis na ngiti. Ang pamilya ni Rico, simple at mahiyain, ay nakaupo sa isang hanay, kasama ang mga mayayamang bisita ng mga Santiago. Dalawang mundo na nagbanggaan, ngunit ngayon ay nagkakaisa sa pag-ibig. Nang marating ni Ara ang dulo ng isle, kinuha ni Rico ang kanyang kamay. Ang magaspang niyang palad sa malambot niyang kamay. Perpekto. Sino ang mag-aakala, bulong ni Ara habang nagsisimula ang seremonya,
na ang aninong pinakakinamumuhian ko ay ang magiging liwanag pala ng buhay ko. Ngumiti si Rico. At sino ang mag-aakala na ang prinsesang akala ko'y hindi kayang abutin ay ang magiging tahanan ko pala. Matapos ang seremonya, habang papalubog ang araw sa Maynila, tumayo silang dalawa sa balkonahe, tanaw ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad. Niyakap ni Rico si Ara mula sa likuran, ang babaeng asawa na niya ngayon. Hindi na kita anino, Ara, bulong niya sa tainga nito. Ako ang liwanag na poprotekta sa'yo. Sumandal si Ara sa dibdib nito, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang pakiramdam ng kapayapaan. Ang pakiramdam ng pagiging buo. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rico. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibigan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Sa bawat salitang aking isinusulat, nararamdaman ko ang takot ni Ara, ang bigat na pasa ni Rico, ang sakit ng kanilang nakaraan, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. Naging bahagi na rin sila ng aking buhay, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo, kahit sa sandaling panahon lamang. Sa likod ng bawat panganib at luha, ang kwento ni Ara at Rico ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi namimili ng estado sa buhay. Ito ay tungkol sa pagkakita ng liwanag sa isang taong nasa dilim, sa paghahanap ng lakas sa kahinaan ng isa't isa, at sa pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng minamahal. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, at isang testamento na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.